and channel. Please don't skip the ads, at palike naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 781 Wala ng kasal. Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Hindi inakala ni Emperor An na magiging ganoon ka-simple ang mga bagay, kaya nang marinig niya ang, I second my proposal, parang panaginip pa rin ito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Jingzi at nalaman niyang mas mahusay ang kanyang kakayahan sa pag-arte at hindi siya nagpakita ng anumang kaligayahan mula simula hanggang wakas. Nagpapasalamat ako sa iyo Panginoon sa iyong kabaitan. Mabilis na yumuko si Jingzi at sinabi pagkatapos sumang-ayon ang mga ministro. Umiling si Emperor An na may kalmadong ekspresyon, President Jing, hindi ko nais na bigyan ka ng ganoong mataas na opisyal na posisyon, ngunit pinilit ni Tfu Bai. Para magkaroon ka ng ganoong mataas na opisyal na posisyon, at kailangan kong pasalamatan si Tfu Bai. Sa ngayon, ganap na inalis ito ni Andy. Kahit na alam ni Bai Qingyuan na siya ay nalinlang sa hinaharap, siya ay kusang loob na malinlang at wala itong kinalaman sa kanya. Kamahalan. Salamat, Master Bai. Muling yumuko si Jingzi kay Bai Qingyuan at seryosong sinabi. Haha, President Jing, hindi mo kailangang maging magalang. Kitang-kita ng lahat ang kahusayan ni President Jing, at nakuha ni President Jing ang award sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap. Hindi kailangang pasalamatan ako ni President Jing. Ikan-away ni Bai Qingyuan ang kanyang kamay at mahinhin na sinabi. Ngunit siya ay nanunuya sa kanyang puso, salamat sa akin. Natatakot akong lumuha kapag nalaman mo ang totoo mamaya. Sa makatuwid, isinulat mismo ni Emperor An ang imperial na kautusan, at binasa ito ni Sui Shouyuan sa harap ng lahat ng opisyal ng sibil at militar. Sa sandaling natanggap ni Jingzi ang imperial na utos, opisyal na nagkabisa ang kanyang pangalawang ranggo na opisyal na posisyon. Congratulations kay President Jing. Congratulations kay President Jing. Ang mga ministro ay nagmamadaling iniabot ang kanilang mga kamay upang ipahayag ang kanilang pagbati, ngunit sila ay may halong damdamin sa kanilang mga puso. Si Jingzi, na wala pang 20 taong gulang, ay umabot na sa taas na mahirap nilang abutin sa kanilang buhay, na lubhang nakakadismaya. Sa utos ng imperial na ito, opisyal na pinasok ni Jingzi ang pinakapangunahing opisyal na grupo sa hukuman ng Angwo. Ito ang tunay na opisyal ng korte. Kumaway si Jingzi, at sa sandaling ito, muling tumayo si Bai Qingyuan. Ang kanyang larangan ng digmaan ay nagsimula pa lamang. Reyna, pag-usapan natin ang kasal sa susunod. Tumingin si Bai Qingyuan kay Merong Shi at ngumiti. Hindi sumagot si Merong Shi, ngunit tumango, na nagpapahiwatig kay Bai Qingyuan na magsimula. Ngayon, maaari bang pakasalan ni Pangulong Jing ang Reyna? Puno ng kagalakan ang mukha ni Bai Qingyuan, at sabik siyang umaasa na makakita ng nagpapasalamat na ekspresyon sa mukha ni Merong Shi. Kung tutuusin, alam niyang mahal na mahal ni Merong Shi si Jingzi, ngunit dahil lang ito sa opisyal na posisyon ni Jingzi. Masyado pa siyang bata at hinarang ni Saint Chuxia, kaya nabigo siya. Ngayong, tinulungan niya si Jingzi na makuha ang ikalawang baitang, dapat ay nagpapasalamat siya sa kanyang sarili. Sa kasamaang palad, si Merong Shi ay hindi lamang nagpakita ng pasasalamat, ngunit umiling, iniwan si Bai Qingyuan sa pagkawala. Reyna, anong ibig sabihin nito? Si Merong Shi ay sumulyap sa kanya ng may simpatiya, pagkatapos ay lumingon kay Emperor An, at sinabi sa malalim na boses, Kamahalan Emperor An, sa pagkakataong ito ay pumunta ako sa Jingzhou na may balak na magpakasal. At ang kasal ay ang layunin ay upang makuha ang proteksyon ng Angwo at makipagtulungan kay Angwo upang harapin ang mga banta mula sa ibang mga bansa, kabilang ang Western Xinjiang. Tumango si Emperor An bilang pag-unawa. Gayunpaman, naisip ko na ngayon ang isa pang ideya, na maaaring palitan ang kasal. Sandali lang. Naramdaman ni Bai Qingyuan na kailangan niyang gambulin siya, ano ang ibig sabihin ng Reyna? Wala ng kasal. Eksakto. Naramdaman ni Bai Qingyuan ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Mabilis niyang pinatatag ang kanyang sarili at nakakunot ang noo na nagtanong, kung gayon ang Reyna ay palaging sinasabi na gusto niyang ma-promote si Pangulong Jing sa pangalawang ranggo bago siya pakasalan. Ngayong na-promote na si Pangulong Jing sa opisyal na posisyon, mayroon ang Reyna kung hindi tayo magpapakasal, hindi ba't pinaglalaroan natin ang dignidad ng ating Angwo? Inalis ni Bai Qingyuan ang dignidad ni Angwo, umaasang mapipilitan si Merong Shi. Ngunit hindi natinag si Merong Shi, at ngumiti at sinabing, parang nagkamali si Mr. Bai, tama ba? Hindi ko pa nasabi ito dati. Ikaw. Natigilan si Bai Qingyuan, talagang hindi niya sinabi. At pagkatapos ay agad na pinuntahan si Chuxia, hindi ito sinabi ng Reyna, ngunit sinabi ng santo. Alam mo ba na sa kaharian ng Yayaw, ang katayuan ng santo ay pangalawa lamang sa Reyna, at palagi siyang nagsasalita ng parehong mga salita. Kinagat ni Chuxia ang kanyang mga labi at ngumiti. Tfu Bai, wala rin akong sinabi. Sa oras na ito, naunawaan na ni Chuxia ang intensyon ni Jingzi, at naisip na may magandang relasyon ang dalawa. Ngayon isipin ito, ang dahilan kung bakit umaasa si Tfu Bai na ma-promote si Jingzi ay higit sa lahat ito ay para hayaan siyang pumunta sa kanilang bansa sa Yayaw para magpakasal. Mula sa personal na pananaw, sinusuportahan pa rin ni Chuxia si Bai Qingyuan, kaya sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng kaunting awa.
Bakit hindi mo sinabi? Halatang ikaw ang nagmungkahi na i-promote si President Jing sa second-grade official position bago pumayag sa kasal. Ngayong na-promote na si President Jing sa opisyal na posisyon, hindi mo ba inaamin? Naikuyom ni Bai Qingyuan ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, biglang nakaramdam ng maraming walang batayan na takot sa kanyang puso. Pero hindi pa rin sumuko. Haha, matanda na si Mr. Bai, at baka hindi masyadong maganda ang memorya niya. Mali ang pagkakaalala niya. Umiling si Chu Xia at ngumiti, hindi ko binanggit ang pangalan ni Pangulong Jing ngayon lang. Ang sabi ko, kung ang ating reyna kung ang kabilang partido ay hindi miyembro ng maharlikang pamilya, kung gayon ay dapat na siya ay isang opisyal sa ikalawang baitang para maging karapat-dapat. Kailan siya nag-propose kay Pangulong Jing? Biglang namatay si Bai Qingyuan. Noon lang niya naramdaman na nakulong siya sa Kumunoy. Hindi kaya simula pa lang ay kalkulado na siya. Sa pag-iisip nito, tumangala siya kay Jingzi, pagkatapos ay kay Merongshi at Chu Xia. Walang kakaiba sa kanilang mga mukha. Sa wakas, tumingin siya kay Emperor An, na umiling sa kanya, Master Bai, palagi kong nararamdaman na si Jingshi, ang opisyal na posisyon ay masyadong mataas. Sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Bai Qingyuan. Kung ipipilit ni Reyna Yayaw na hindi magpakasal, mas mababa ang opisyal na posisyon ni Jingzi, mas mabuti. Kapag binalikan ni Emperor An ang kanyang salita, hayaan siyang samantalahin ito. Na-demote na ang opisyal na posisyon ng opisyal sa ikalawang baitang. Mukha. Kung ikukumpara sa pag-angat ni Jingzi sa tuktok at naging pangalawang antas na opisyal, ang mukha ay hindi mahalaga. Isipin na lang na sa hinaharap, ang opisyal na posisyon ni Jingzi ay magiging isang antas lamang na mas mababa kaysa sa kanya, at magkakaroon pa rin siya ng tunay na kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ang pag-iisip lang tungkol dito ay sumasakit sa ulo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nagpatuloy si Emperor An, lahat, mahal na mga kaibigan, narinig ko rin na ang opisyal na posisyon ni Pangulong Jing ay mahigpit na hiniling ni Teifu Bai. Sa makatuwid, kung sino man ang may anumang pagtutol sa opisyal na posisyong ito sa hinaharap, dapat silang direktang pumunta kay Mrs. Bai. Fu ito. Sa ilang salita, itinulak ni Andy ang after-sales service kay Bai Qingyuan, at ang lahat ay wala nang kinalaman sa kanya. Biglang nakaramdam ng pagkahilo si Bai Qingyuan at ang buong katawan niya ay nanginginig. Hindi na niya marinig ang boses ng ibang tao. Biglang pumuti ang mga mata niya at natamba ulit. Mr. Bai, nahimatay ulit. Bilasan mo. Tawagan mo ang doktor. Si Teifu Bai ay nahimatay hindi isang beses o dalawang beses, huwag mag-alala. Tama na. Ang orihinal na panahunan na kapaligiran ay naging mas nakakarelak sa mga salita ng mga ministro. Iisa ang naisip ng lahat, naging normal na ang madalas na pagkahimatay ni Bai Qingyuan sa court, at talagang hindi na kailangang mag-abala. Pagkaraan ng ilang sandali, pinangunahan ni Sui Shoyeren ang mga tao na buhatin si Bai Qingyuan, at naging seryoso si Emperor An. Tumingin siya kay Merongshi at sinabing, Empress, ano ang nangyari sa hindi pagkakasundo na nabanggit mo? Katatapos lang talakayin ni Jingzi ang bagay na ito kay Merongshi kahapon. Hindi alam ni Emperor An ang tungkol dito, kaya siya ay napaka-curious. Chapter 782, wala tayong choice kundi magpakasal. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Embassy. Ambassador. Trade Channel. Matapos ipaliwanag ni Merongshi ang panukala ni Jingzi sa korte, agad itong nagdulot ng kaguluhan, kasama na si Emperor An. Nagsaya ang lahat ng mga ministro. Siyempre, kasama doon si Jingzi, pero nagpapanggap lang siya. Bagaman ang panukalang ito ay nagmula kay Jingzi, hindi niya ito masabi o ipaalam sa iba na siya ang nakaisip nito, kaya kahapon ay sinabi ni Jingzi kay Merongshi na huwag siyang banggitin. Gayunpaman, sinadya o hindi sinasadyang sinulyapan siya ni Emperor An matapos itong marinig. Mabilis na inikot ni Jingzi ang kanyang ulo at nagkunwaring hindi napansin. Marami ng talakayan sa korte, at ikinaway ni Emperor An ang kanyang kamay upang senyales na tumahimik ang lahat, at pagkatapos ay tumingin kay Merongshi, ang modelo ng pagtutulungan na binanggit ng Reyna. Ay talagang bago, at ito ang unang pagkakataon na narinig ko ito, ngunit ito ay talagang isang magandang ideya. Ang panukalang ito, ngunit ang Reyna ang nakaisip nito. Oo, bigla akong nagkaroon ng ideya kagabi at nakaisip ako ng ganitong paraan ng pakikipagtulungan. Mukhang abala ang Reyna pagkatapos pumunta sa korte kahapon. Palaging nararamdaman ni Merongshi na may iba pang sasabihin si Emperor An, at naisip ang kaakit-akit na eksena kasama si Jingzi kahapon, agad na namula ang kanyang mukha at mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo. Nang makita ang eksenang ito, malinaw na naunawaan ni Andy. Natahimik sandali si Merongshi at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo, siguro kung ang kanyang kamahalan Emperor An ay nasisiyahan sa pamamaraang ito ng pakikipagtulungan. Sa isang tiyak na sandali, si Merongshi ay biglang nakaramdam ng isang salpok at pag-asa. Mabuti kung hindi pumayag si Emperor An. Ngayon si Jingzi ay naging bilang isang opisyal ng ikalawang baitang, kung hiniling ko ito, dapat ay mapapangasawa ko siya, tama ba? Kagabi nang siya ay natutulog, siya ay umikot at lumingon, iniisip ang tungkol sa mga salita ni Chu Xia. Mahigit 20 taon na siyang mapagbigay, kaya paano kung naging makasarili siya minsan?
Kung babalik ako sa Yayaw Kingdom, natatakot ako na hindi ko na siya makikilala muli, kaya magkakaroon ako ng desperado na salpok sa ilang sandali, at ito ang kaso ngayon. Nakakalungkot lang na siya lang ang nagkusa na banggitin ang pakikipagtulungan, at ang ganitong uri ng pakikipagtulungan ay mas kapakipakinabang para kay Anguo. Hanggat hindi tanga si Andy, paanong hindi siya papayag? Ang pinakatamang paraan ay na pagkatapos ng isang foregone conclusion na si Jingzi ay mapopromote sa pangalawang ranggo, hindi na niya dapat banggitin ang pakikipagtulungan. Gayunpaman, kung ganoon, malamang na magagalit siya na sumusuka siya ng dugo, hindi ba? Ang mga kababaihan ay palaging isang katawan ng mga contradiction, at ang Merongshi ay walang pagbubukod. Tila na mayroong dalawang pag-iisip sa kanyang katawan, ang isa ay nagtutulak sa kanya na ituloy ang lahat ng bagay, at ang isa pa na ginagawang isaalang-alang niya ang pangkalahatang sitwasyon. Ito ay malinaw na ang pangalawang pag-iisip ay may mataas na kamay, na nagpapahintulot sa kanya na panatilihin ang kanyang katwiran. Ngunit hindi nagmamadali si Emperor An at nakangiting sinabi, "Mga mahal kong kaibigan, ano sa palagay ninyo ang panukala ng reyna?" Kaya lahat ng mga ministro sa korte ay agad na nagpahayag ng kanilang mga opinyon, ngunit lahat ay sumang-ayon, at kakaunti ang nagtaas ng pagtutol. Sa oras na ito, tinawag ni Emperor An ang kanyang pangalan at nagtanong, "Punong Ministro Zhu, ano sa palagay mo ang panukala ng reyna?" Lumabas si Zutong at sumagot, "Kamahalan, gaya ng kasabihan, dalawang panig ang makikinabang sa pagtutulungan, at dalawa ang magdurusa sa pagkakahati, bagamat ito ay paglalarawan ng isa ang estado ng isang bansa, ngunit ito ay angkop din sa diplomasya ng dalawang bansa. Ngunit ang, siya, sa gitna ay ang kombinasyon ng pagtutulungan. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang bansa ay higit na mas mahusay kaysa sa pagsalungat, at gaya ng sinabi ng reyna, sina Anguo at Yu. Kung makikipagtulungan ng Yao Kingdom, maaari silang bumili at makipagpalitan ng kani-kanilang mayamang specialty. Hindi ba ito ay isang magandang bagay para sa mga tao? Ang Zhejiang at Southern Qi ay isang banta sa Yaoyao Kingdom, kaya paano ang Anguo? Ang alyansa ng dalawang bansa ay maaari ding maging banta sa kanila. Para pigilan. Bahagyang tumanggo si Andy, ngunit bahagyang kumunat ang noo. Malinaw, bilang monarka ng isang bansa, ayaw niyang lahat ng boses na naririnig niya ay pabor sa ganitong uri ng pagtutulungan ng dalawang bansa. Alam na alam ito ni Zutong, na naging punong ministro sa loob ng maraming taon. Nang makita niyang nakasimangot si Emperor An, agad niyang binago ang paksa, ngunit ang pagtatatag ng mga embahada sa buong bansa, maging ito man ay para sa Anguo o Yayaogo, ay hindi lamang mangangailangan ng malaking pamumuhunan ng lakas tao. At mayroon ding maraming pinansyal na mapagkukunan. Kung mag-aaksaya ka ng mga tao at pera para sa kooperasyon, ito ay higit pa sa iyong mapapakinabangan. Tumanggo si Emperor An na may kasiyahan. Dumating si Reyna Yayaw upang humingi ng kooperasyon at isang mahinang partido, kaya natural na hindi siya madaling sumang-ayon. Narinig din ng Reyna na ang pagtatatag ng isang embahada ay nangangailangan ng malaking halaga ng lakas tao at materyal na mapagkukunan. Ang mungkahi na magtatag ng isang trade channel ay talagang isang magandang, ngunit ang pagtatayo ng isang espesyal na channel na may isang post station sa gitna ay gagastos din ng malaki. Ang sinumang nagnenegosyo ay marunong makipagtawaran. Halatang, binababa ang presyo, ni Antay. At si Merongshi ay nahihirapan doon. Nang bigla niyang marinig ang pangungusap na ito, tumaas ang kanyang kilay sa pananabik, dahil malaki ang gastos, paano kung? Kalimutan mo na ito. Kalimutan mo na. Naisip na ni Andy kung paano, babaan ang presyo. Gumawa ako ng isang kondisyon, ngunit sinabi ni Merongshi na, kalimutan mo na ito, na ikinagulat niya. Siya ay naging emperador sa loob ng maraming taon at hindi pa nakakita ng ganitong uri ng negosasyon. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa isang sandali. Nagulat din si Jingzi. Hindi ba napagkasunduan natin kahapon na magtutulungan na lang tayo at hindi magpapakasal? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Kasabay nito, lihim siyang natutuwa na si Zhou Xining ay nagpapagaling sa bahay ngayon at hindi pumunta sa korte. Kung hindi, galit na galit siya. Maaaring naisip niya na nagsisinungaling siya sa kanya, na ang pakikipagtulungan niya kay Merongshi ay peke, ngunit ang kanyang promosyon at kasal ay totoo. Oo, ang orihinal na intensyon ng aking panukala ay upang makinabang ang mga tao ng parehong bansa sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa Anguo, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay mag-aaksaya ng mga tao at pera, na talagang hindi ko gusto, kahit na ako ay malungkot at malungkot. Kaya, kalimutan na natin ito. Masayang sabi ni Merongshi. Mukhang malungkot ito. Bakit hindi ko man lang nakita? Si Emperor An ay bumalik sa kanyang katinuan at nag-aalinlangan na nagtanong, ngunit ang reyna ay pumunta sa Anguo para lamang humingi ng kooperasyon. Kung hindi siya makikipagtulungan ngayon, paano niya ipapaliwanag sa mga tao ng Yayaw kapag siya ay bumalik? Sa oras na ito, isang mahinang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Merongshi, at ang kanyang mga mata ay naging mas matigas sa parehong oras, well. Dahil hindi tayo maaaring makipagtulungan sa pamamaraang ito, kailangan nating. Sa puntong ito, tumingin siya kay Jingzi, wala tayong pagpipilian kundi magpakasal. Sa buhay na ito, paano ang pagiging matapang at makasarili kahit minsan?
At saka, ang emperador nila ang nagsabi na sayang ang tao at pera at mahirap ang pagtutulungan, kaya hindi mo siya masisisi. Sa pag-iisip nito, gamaan ang pakiramdam ni Merongshi, ngunit nag-aalala pa rin siya sa kanyang puso. Iniisip pa rin niya kung paano sasagot si Jingzi, kung wala ang kanyang pangalawang kapatid na si Zhou Xining, tatanggi ba siya ng walang awa. Tuwang-tuwa rin si Chu Xia nang makitang sa wakas ay naliwanagan si Merongshi, tama ang reyna. Dahil tinanggihan ng kanyang kamahalan Emperor An ang aming panukala, tila wala na tayong magagawa kundi magpakasal. Kailan ba ako tumanggi? Ako lang. Sumakit ang ulo ni Emperor An, kaya kinailangan niyang sabihin, President Jing, ano sa palagay mo ang bagay na ito? Lalong sumakit ang ulo ni Jingzi, hindi ba siya pumayag sa panukalang ito? Ang pagnanakaw ng manok ay mawawalan ng bigas. Sa huli, kailangan mong linisin ang kalat. Reyna, sa katunayan, hindi tinanggihan ng ating kamahalan ang pakikipagtulungan. Ang dahilan kung bakit mahirap ang pagtutulungan ay dahil ang Yaoyao Kingdom ay walang gaanong lakas at oras para pangalagaan ang reyna. Iyon lang. Kabanata 783 Kabanata 770 dapat na tumatawag si Pangulong Jing, unang update, mangyaring iboto ako. Paano ako aalagaan? Siya ay tinanggihan, bagaman ang pagtanggi ay tahimik. Tanong ni Merongshi na may kalmadong ekspresyon. Sinabi lang ng kamahalan na kung magtatayo ng mga embahada sa bawat lungsod sa Angwo, dapat pumili ng bahay sa bawat lungsod na may lokasyon na hindi masyadong masama at hindi masyadong maliit. Hindi binibilang ang mga mapagkukunan ng tao at pinansyal, ang pagpili ng bahay ay isang basura. Matagal bago magamit ang embahada. Paano malamang na ang dalawang bansa ay magtutulungan sa loob ng isang yusasyo? Seryosong sabi ni Jingzi, ngunit hindi man lang pinansin ni Merongshi. Medyo walang laman ang mga mata niya, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Sa tabi niya, pinulupot ni Chu Xia ang kanyang mga labi, dahil napakagulo, gawin mo na lang ang sinasabi ng ating reyna at magpakasal. Mali ang salita ng santo. Mahirap lang kasi gusto ka ng ating kamahalan. Jing-zi. Pumalakpak ang kanyang mga kamay at nakangiting nagsabi, ang aming pahayagan sa daan ay nagsimulang magplano na magbukas ng mga sangay sa iba't ibang bahagi ng Angwo, at nagpadala ako ng mga tao upang maghanap ng mga lugar. Sa loob ng ilang buwan ng taon, ang sangay ay itatayo at ang lokasyon ng pahayagan ay pipiliin. Lahat ay napakabuti. Maaari tayong magtabi ng ilang magkakahiwalay na silid sa bawat sangay bilang embahada ng Yayaw, upang matugunan ng mga sugo ni Yayaw ang mga problema sa Angwo sa tamang panahon. Sa ganitong paraan, maaaring harapin sila nina Angwo at Yayaw sa tamang panahon. Ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay maaaring makumplito sa mas mababa sa isang taon. Ganito pinangangalagaan ng ating kamahalan ang Yayaw Kingdom. Tama, iyon ang ibig kong sabihin. Sinabi ni Merongshi nang una niyang marinig ang panukalang kooperasyon na ito. Nag-aalala siya na masubaybayan siya ni An Guo, kaya bakit hindi ang An Emperor? Sa paghahambing, bagaman ang dalawang bansa ay nagtatag ng mga embahada sa kani-kanilang bansa, gaano kalaki ang Angwo at gaano kalaki ang Yayaw. Bukod dito, si Angwo ay mas malakas kaysa kay Yayaw. Parang dalawang taong may magkaibang lakas na natututo sa isa't isa. Ang mas mahina ay makakakuha ng mas maraming benepisyo kaysa sa mas malakas, kaya nadama ni Emperor An na siya ay dahado. Pero napakaganda ng proposal ni Jingzi. Hindi lamang nito inililigtas ang problema sa paghahanap ng lugar para sa embahada ni Yayaw, ngunit inilalagay din ang embahada ni Yayaw sa opisina ng pahayagan. Hindi ba ito isang uri ng pagbabantay? Reyna, ano sa tingin mo ang panukalang ito? Nakangiting tanong ulit ni Emperor An. Kasunod ng mga salita ni Jingzi, nag-isip siya ng isa pang magandang ideya at hinintay na tumango si Merongshi. Saglit na nag-isip si Merongshi, isang maliwanag na liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay tumango, oo, salamat, Emperor An, sa pag-aalaga ng mabuti sa ating Yayaw Kingdom. Dapat. Ikinaway ni Emperor An ang kanyang kamay, at pagkatapos ay binago ang paksa, nagtanong siya, kung gagawin natin ito, sa loob ng isang taon, maraming embahada mula sa Yayaw Kingdom ang magbubukas sa Angwo. Paano naman ang ating embahada sa Angwo? Tila naisip na ito ni Merongshi, at diretsyong sumagot siya, ang ating Yayaw Kingdom ay hindi may kukumpara sa Angwo. Mangangailangan ng maraming oras upang makipag-ayos, pumili ng isang site o magtayo ng isang embahada. Pagkatapos ng lahat, wala tayong karanasan. Reyna, ang Yayaw Embassy ay maaaring itatag sa Angwo sa loob ng isang taon. Kung ang embahada ng Angwo ay magtatagal upang makumplito, ito ay magiging hindi patas sa amin, Angwo. Mataimtim na sabi ni Emperor An. Hoy, tama ang iyong kamahalan, ngunit ang aktwal na sitwasyon sa Yayaw Country ay naroroon, at wala akong magagawa tungkol dito, maliban kung ano. Dahil pamilyar ang The News Agency sa pagbubukas ng mga sangay sa buong Angwo, sa palagay ko ay mayroon akong mayaman na karanasan. Kung maibabahagi natin ang karanasang ito sa Yayaw Kingdom, maaari nating itatag ang Yayaw News Agency at ilagay ang Angwo Embassy dito. Kumunot ang noo ni Emperor An. Noong una ay naisip niyang buksan ang sangay ng The Newspaper sa Yayaw Country,
hindi lamang para makuha ang kanilang impormasyon, kundi pati na rin ang banayad na pagpasok sa impluwensya ni Angguo. Sa hindi inaasahan, agad na pinutol ni Merongshi ang kanyang mga iniisip at hiniling na magtatag ng sarili nilang pahayagan. Nag-aatubili si Emperor An, ngunit pagkatapos na isipin ito, gumaan ang pakiramdam niya. Bagamat maganda ang embahada, para sa Angguo, pangunahing ginagampanan nito ang pagsubaybay sa mga galaw ng Yaoyao Kingdom. Ang talagang kapaki-pakinabang sa Angguo ay ang trade channel. Pagkatapos ng lahat, ang Angguo ay may malaking lupain at mayamang mapagkukunan, at maaaring magbenta ng higit pang mga bagay sa Yaoyao Kingdom. Para sa Angguo development ay mas kapaki-pakinabang. Bukod dito, hindi na kami makakapagdagdag ng anumang kondisyon sa ngayon. Paano kung tumanggi siyang makipagtulungan muli at isipin na lang niyang magpakasal? Nagkaroon ng karunungan si Emperor An at nakangiting sinabi, "Okay, walang problema. Salamat, kamahalan Emperador An." Tahimik na nagpasalamat sa kanya si Merongshi, na walang labis na kagalakan sa kanyang mukha. Ano ang susunod na plano ng Reyna? Dahil gagawa tayo ng pahayagan, kaya gusto kong mag-aral ng mabuti sa The Newspaper. Pagkatapos ng bagong taon ng Angguo, babalik ako kaagad sa Yaoyao Kingdom para makipag-usap sa mga ministro ng Yaoyao. Pagkatapos, gawin ang parehong bagay. Sa sobrang pagmamadali, wala ka bang planong manatili pa ng ilang araw? Magkakaroon ng Poetry Festival sa Jingzhou sa pagitan ng Bagong Taon at Lantern Festival, at magiging napakasigla. Hindi ba pupunta ang Reyna sa Angguo para makita ito? Nakangiting sabi ni Emperor An. Matapos tumanggi muli si Jingzi, naramdaman ni Merongshi na parang namatay ang kanyang puso at hindi na siya interesado sa lugar na ito. Paano kung magtagal pa ako? Nakakadagdag lang ng lungkot. Salamat sa imbitasyon, kamahalan, ngunit hindi ko pa rin magawa. Bagong taon na ng Angguo sa loob ng 5 araw. Plano kong samantalahin ang oras at mag-aral ng mabuti sa tanggapan ng pahayagan ng Dan, at babalik kaagad pagkatapos ng bagong taon. Tutal, hindi naman malapit ang Jingzhou sa Laishi. Kalahating buwan pa bago tayo makabalik. If we stay here for one more day of the AFC, we'll be. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, hindi na siya pinilit ni Emperor An na manatili. Sa kasong ito, aayusin ni Pangulong Jing ang isang tao na magdadala kay Reyna Yaoyao upang maging pamilyar at matutunan ang mga pamamaraan sa pagpapatakbo ng tanggapan ng pahayagan ng Dan at ang iba't ibang gawain ng paglalathala ng mga pahayagan sa nakalipas na mga araw. Oo, kamahalan. Hindi na kailangang gumawa ng napakaraming problema. Nang matapos si Jingzi sa pagsagot, agad na sinabi ni Merongshi, sa natitirang ilang araw na ako ay nasa Jingzhou, umaasa ako na si Presidente Jing ay maghirap na dalhin ako upang malaman ang karanasan ng opisina ng pahayagan. Siguro kung papayag si Presidente Jing. Ito ay medyo tulad ng land arang, pagpipilit sa palasyo, sa harap ng mga ministro ni Angguo. Si Jingzi ay muling nagdalamhati sa pagkawala ni Zhou Xining. President Jing, huwag kang mag-alinlangan. Nang makita na ang Reyna ay hindi maaaring manatili sa Jingzhou ng ilang araw, ako ang magdedesisyon para sa Reyna. Hanggat kailangan ito ng Reyna sa mga araw na ito, si Jingzi ay dapat na tumatawag. On call anytime. Paano kung gabi na? Napamanhid si Jingzi. Si Emperor An ay hindi tanga. Masasabi niya kung ano ang ibig sabihin ni Merongshi kay Jingzi. Kung hindi, gusto niya bang magpakasal? Bagamat siya ang reyna ng isang bansa, siya ay nasa maagang 20s lamang, halos kasing edad ng kanyang anak na si Sumochen. Ang kanyang syota ay malapit sa kamay ngunit malayo, hindi maabot. Nakaramdam ng kaunting awa si Emperor An kay Merongshi sa kanyang puso. Anyway, hindi sila magkasundo, at mananatili lang siya sa Jingzhou sa loob ng 5 o 6 na araw. Kaya bakit hindi hayaang samahan siya ni Jingzi sa loob ng ilang araw, at si Andy ay magiging isang magandang lalaki kahit minsan. Kung gaano kalayo na silang dalawa, tinatamad na siyang mag-alala. Chapter 784, Messy Woman, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Ang pagpupulong ngayon sa korte ay higit sa lahat tungkol sa kasal. Ngayong natapos na ang usaping ito, matatapos din ang morning court meeting. Saglit na nag-isip si Emperor An at sinabing, mananatili sandali si Pangulong Jing at susundan ako sa bulwagan ng pagpupulong upang magsabi ng ilang salita. Ang iba pang minamahal na mga ministro ay dapat umalis sa korte. Oo, kamahalan. Sumagot ang lahat ng mga ministro, kabilang si Jingzi. Gayunpaman, sinabi ni Merongshi, kung ganoon, hihintayin ko si Pangulong Jing sa labas ng pangunahing bulwagan saglit. Dadalhin kita sa opisina ng pahayagan pagkatapos matapos ni Pangulong Jing ang kanyang trabaho. Minaliit ni Emperor An si Merongshi. Tila gusto niyang sabihin sa sarili na maghihintay siya sa labas at huwag makipag-chat kay Jingzi ng masyadong matagal. Pagkapasok sa bulwagan ng pagpupulong, sinabi ni Andy, natulungan mo ba siyang isipin ang kanyang proposal? Ang mga bagay ay maaaring itago sa iba, ngunit hindi kay Emperador An. At si Jingzi ay hindi na nagtago ng anuman, yumuko at nagsabi, oo, kamahalan. Alam ko ang aking pagkakasala. Bilang isang katutubo ng An, gumawa siya ng mga mungkahi para sa Yaoyao Kingdom, na kung saan ay bawal sa kanyang sariling karapatan, at hindi niya inabisuhan si Emperor An ng maaga.
Kung may ibang tao kung malaman ng mga tao, baka atakihin siya dahil dito. Alam na alam ito ni Jingzi, kaya tinanong niya si Merongshi na sabihin na ito ang kanyang ideya. Alam din ng kamahalan na gusto ni Reyna Yayaw na pakasalan ako, kaya wala akong choice kundi ang gumawa ng ganitong paraan at kumbonsihin siya kagabi. Dahil sa sobrang higpit ng oras, wala akong panahon para ipaalam sa kamahalan. Parusahan mo sana ako. Yumuko si Emperor An at same time na sinabi. Daan, bumangon ka. Sinulyapan siya ni Emperor An, sa huling pagsusuri, ang bagay na ito ay magiging malaking pakinabang para sa Angwo, at kung hahayaan mo silang magtayo ng embahada sa opisina ng pahayagan, hindi ka natatakot na magdudulot sila ng gulo. Hindi kita papanagutan. Ngunit huwag mo itong pag-usapan sa mga tagalabas. Salamat, kamahalan. Kaya't sinabi ni Emperor An, dahil nangako ako, wala kang kailangang gawin sa Jingzhou City sa mga araw na ito. Maaari mong samahan si Queen Yayaw sa lungsod. Ang paglalakad sa paligid ng opisina ng pahayagan, samahan siyang tumingin-tingin sa paligid, at hindi hayaan ang sinuman na magbigay sa kanya ng opinyon, ang paraan din namin sa pakikitungo sa mga bisita sa Angwo. Oo, kamahalan. Good guy, gusto mo ba ako ang maging escort mo? Ama. Sa oras na ito, ang malinaw at malambing na boses ni Sumo-chan ay tumunog sa labas ng pinto, at pagkatapos ay narinig niya ang isang pagsabog ng matulin na mga yabag, at si Sumo-chan, na nakasuot ng mahabang cotton skirt, ay pumasok. Tuwing weekday sa palasyo, ang mga damit ni Sumo-chan ay napakaganda, ngunit nang bigla niyang isinuot ang mahabang cotton dress na ito, napakasimple niyang tingnan. Bakit nandito si Mo-chan? Ngumiti si Andy. Nabalitaan ko na ang aking ama ay dumating sa bulwagan ng konseho pagkalabas lamang ng korte. Natakot ako na ang aking ama ay masyadong pagod, kaya ako ay pumunta upang tingnan. Totoo ba? Siyempre totoo. Nang makita ang mapanuksong mga mata ni Emperor An, bahagyang namula ang pisngi ni Sumo-chan, ngunit paano maniniwala si Emperor An? Gumugol siya ng maraming oras sa meeting hall tuwing weekdays, at hindi pa niya nakita si Sumo-chan na pumunta rito kahit isang beses. Pagdating ni Jingzi, sinundan siya nito. Hindi siya makapaniwala na pinuntahan siya nito. Bueno, dahil si Mo-chan ay masyadong anak, hindi ako magsasalita ng kahit ano ngayon. President Jing, mangyaring bumalik. Hihilingin ko kay Mo-chan na manatili at kausapin ako sandali. Nang marinig ito, mukhang napahiya si Sumo-chan. Pumunta siya dito para kay Jingzi. Ngayong aalis na si Jingzi, bakit gusto niyang manatili dito? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, dahil hindi na pinag-uusapan ng aking ama ang mga bagay-bagay, hindi ko na kailangang mag-alala na mapagod ang aking ama, kaya hindi na kita guguluhin. Siya nga pala, tatay, matagal na akong hindi nakakalabas ng palasyo, at malapit na ring umalis ang aking nakababatang kapatid. Palasyo, bakit hindi mo hayaang ilabas ng kapatid mo ang iyong anak? Minsan na siyang pinaalis ni Jingzi, kaya tiwala si Sumo-chan sa kanyang kahilingan. Pero hindi niya inaasahan na tumanggi si Andy. Mo-chan, hindi ito gagana sa pagkakataong ito. Pare, bakit hindi? Naging abala si Pangulong Jing sa mga gawain ngayon, kaya natatakot ako na wala siyang oras na sumama sa iyo. Dapat maghintay pa si Mo-chan ng ilang araw, pagkatapos ng bagong taon, hindi pa huli para lumabas kasama siya. Ang ilang araw ay maaaring hindi mukhang mahaba, ngunit ito ay masyadong mahaba para kay Sumo-chan. Narinig niya na matagal nang pinagbawalan si Jingzi na pumasok sa palasyo, at ngayong hindi na siya pinayagang lumabas, hindi ba't hindi na niya ito makikita kahit isang taon na ang nakalipas. Kaya't nagpout siya at nagtanong, pare, anong mga gawain ang kailangan mong gawin niya araw-araw? Tsaka, kababalik lang niya sa Jingzhou, at malapit na ang Chinese New Year, hindi ba niya kayang hayaan ang iba na gawin ito? Pagkarinig nito ang pangungusap na ito ay nagpaasim kay Andy. Mukhang lumaki na talaga ang anak niya at nakayuko ang mga siko. Walang sino man ang makakagawa ng gawain ito maliban sa kanya. Anong gawain? Ito. Saglit na nag-isip si Emperor An at sinabing, naalala ko lang na may mga bagay pa na hindi pa niresolba, at kailangan kong bumalik sa Jinluan Palace. Tungkol naman sa kung ano ang misyon, tinanong siya ni Mo-chan siya nga pala, President Jing, huwag kalimutan ang misyon sa labas ng bulwagan. Sa pagtingin sa mukha ni Jingzi, na parang bitter gourd, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na saya si Andy, at pagkatapos ay lumabas. Anong misyon? Tumingin si Sumo-chan kay Jingzi at nagtanong. Ito, isang dyaryo. Nag-aalangan na sabi ni Jingzi, hindi nangangahas na ikwento ang pagsama ni Merongshi sa oras na ito. Kasabay nito, nagreklamo siya kay Emperor An na kung hindi niya ito malulutas ng sabay-sabay, kailangan niyang iwanan ang problema sa kanyang sarili. Anong pitfall? Talaga. Sa pagtingin sa hitsura ni Jingzi, hindi naniwala si Sumo-chan. Siyempre totoo. I swear to God, it's really about something about the newspaper office. Nakaramdam ng kagaanan si Jingzi sa kanyang panunumpa, at pupunta nga si Merongshi sa opisina ng pahayagan upang mag-inspeksyon, kaya walang mali sa kanyang sagot. Si Sumo-chan ay mukhang kainahinala, ngunit walang magawa. Dahil ito ay isang gawain na itinalaga ng kanyang ama, paano niya ito mababago? Okay, hindi ako lalabas. Well, kapag tapos na ako, ilalabas kita ulit.
Nakangiting sabi ni Jingzi, iniisip na sa wakas ay natapos na ang mga bagay. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni Sumo-chan, dahil hindi ka makalabas, maaari mong sabihin sa akin dito kung ano ang nangyari kina Muching at Qiu Chen. Kung ano ang dapat na dumating ay dumating pa rin. Ito ay isang kutsilyo, hindi na ito itinago ni Jingzi, sila rin ay aking mga babae. Galing. Nang marinig ang emosyon ni Sumo-chan, nakaramdam si Jingzi ng panginginig sa kanyang likod, at agad na nagpaliwanag, Mo-chan, sa totoo lang kami ay. Hindi na kailangang ipaliwanag. Ikanaway ni Sumo-chan ang kanyang mga kamay at nangingibabaw na sinabi, sa tingin mo ba ay talagang nagmamalasakit ako sa ibang babae? Wala ka bang pakialam? Tanong ni Jingzi. Pakialam ko, ngunit mahalaga lang kung sino sila. Si Muching ang master ng Waxian Pavilion, at si Qiu Chen ang numero 1 sa mga nakababatang henerasyon sa Tungtian Pavilion. Hindi mababa ang kanilang status, at sa kanilang kahit nasundan kita, hindi kita susundan araw-araw tulad ng mga ordinaryong babae. Wala akong pakialam. Si Sumo-chan ay bahagyang ipinagmamalaki at nagpatuloy, ang katotohanan na gusto kanila ay nangangahulugan na ako ay isang mahusay na tao at mayroon silang magandang panlasa. Sinabi ko sa iyo nang maaga na sumasang-ayon ako sa gayong mga babae, ngunit hindi ako sasang-ayon sa mga magugulong babaeng iyon. Ano ang isang magulo na babae? Mapagpakumbaba na tanong ni Jingzi. Parang, si Sumo-chan ay nagkunwaring nag-isip tungkol dito, at pagkatapos ay sumigaw, Queen Yayaw. Chapter 785 You have to call me sister, first update, please vote for me. Queen Yayaw. Saglit na natigilan si Jingzi. Bagamat nakaramdam siya ng pagkakasala, ipinagtanggol pa rin niya si Merongshi ng patas, well. She is. Paano maituturing ang hari ng isang bansa bilang isang magulo na babae? Ha? Inilibot ni Sumo-chan ang kanyang mga mata sa kanya, hanggat ang isang babae ay maaaring sumunod sa iyo pababa sa lupa, wala akong sasabihin kahit na siya ay nagmula sa isang mahirap na pamilya. Gusto kong kunin ka bilang akin, hindi banggitin na siya ay Reyna Yayaw, kahit isang engkanto sa langit, sa aking palagay, siya ay isang magulo na babae. Sa puntong ito, hindi nakalimutan ni Sumo-chan na purihin ang kanyang sarili, magulo pa rin ako. Paano si Prinsesa Anguo? Hindi ko hihilingin sa aking lalaki na pakasalan lamang ako at isuko ang iba. Masyadong makasarili iyon. 2 beses tumawa si Jingzi at paulit-ulit na pinuri, Mo-chan ko pa rin ito. Okay. Tama. Ibinuga ni Sumo-chan ang kanyang mayabang na maliit na bibig, na ginagawang gustong halikan siya ng mga tao. Pagkatapos ay idinagdag niya, gayunpaman, mayroon akong isang bagay na sasabihin sa iyo ng harapan. Wala akong tutol sa iyo at kay Qiu Chen mula sa Muching o sinumang iba pang kababaihan sa hinaharap, ngunit kapag pumasok sila sa pinto sa hinaharap, kailangan nila akong tawaging kapatid. Tila ang bawat babae ay may puso na maging isang malaking asawa. Nang makitang hindi nagsasalita si Jingzi, sa pag-aakalang hindi siya sumasang-ayon, agad na ipinaliwanag ni Sumo-chan, huwag mong isipin na dahil mas nauna akong naging babae mo kaysa sa akin, kaya mong ipagmalaki sa harap ko. Bakit hindi nila iniisip, kailan pa sila nagkakilala? Ikaw, kailan kita nakilala? Dahil lang dito, kailangan nila akong tawagin ng malakas. Well, may katuturan iyon. Kinumpirma ito ni Jingzi, at pagkatapos ay sinabi, ngunit ayon kay Mo-chan. Kalimutan mo na, dapat ka ring tawagin ng pangalawang kapatid na babae, di ba? Pagkatapos sabihin iyon, ang kanyang mga mata ay medyo mapaglaro, gustong makita kung paano sasagot si Sumo-chan. Pagkatapos ng lahat, ang unang taong nakilala niya ay si Lu Li, at ang pangalawa ay siya, si Zhu Jin. Gustong umupo ni Ning sa back row. Kalokohan. Alam ni Sumo-chan na tinutokso siya ni Jingzi, kaya binatukan niya ito ng mahina bago sinabing, may kilala kang 7 kapatid na babae mula pa noong bata ka. Paano ako magiging mas matanda sa pangalawang kapatid na babae? Biglang natauhan si Jingzi. Ngumiti ng alanganin. Inisip lang niya ang oras kung kailan sila nagkita pagkatapos ng time travel, at halos hindi niya pinansin ang nangyari noong bata pa siya. Inaasar kita, Mo-chan. Natural na alam ito ni Sumo-chan, kaya sinabi niya sa kanya ang ilang mga salita, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay at nag-aatubili na sinabi, hindi ka maaaring pumunta sa korte ng ilang sandali, at natatakot akong hindi kita makita. Gusto ko pa ring sumama sa iyo. Lalabas ka para maglaro. Paano mo malalaman na ang iyong ama ay napakawalang halaga sa iyo at binigyan ka pa ng isang gawain? Mukhang maghihintay ka lang hanggang sa katapusan ng taon. Pinisil ni Jingzi ang kanyang kamay at sinasadyang sinabi, gusto ko ring sumama kay Mo-chan. Paano kung ipagpaliban ang gawain ito? Huwag. Mabilis na ikanaway ni Sumo-chan ang kanyang kamay, dapat unahin ng isang lalaki ang kanyang karera. Dahil inayos ito ng aking ama, dapat kang magpatuloy. Anyway, aabutin ito ng higit sa 1 buwan. Hindi hihigit sa ilang araw bago makarating dito. Nang makitang tumanggaw si Jingzi, muling sinabi ni Sumo-chan, ano ang sinabi ng iyong ama tungkol sa misyon sa labas ng bulwagan nang umalis siya? Gusto lang kitang palabasin upang makita ito. Tingnan mo, may misyon talaga sa labas ng bulwagan, at buhay pa ito. Sa pag-iisip kay Merongshi, nadama ni Jingzi na walang magawa.
Bagamat may iniisip siya sa kanyang puso, alam ni Jingzi na hanggat siya ang reyna, hindi mapuputol ang agwat sa pagitan nila. Kung may nangyari sa pagitan ng dalawa, ito ay magiging isang diplomatikong relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tinanong ni Merongshi si Anguo sa pangalan ng Yayao Kingdom. Walang magagawa si Emperor An tungkol dito. Upang hindi mapahiya ang lahat, naramdaman ni Jingzi na kailangan niyang pangalagaan ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Reckless pa rin siya kahapon. Sa makatuwid, talagang hindi siya nang ahas na hayaang makita ni Sumochen ang makalat na babae sa kanyang bibig, at agad na nagpaliwanag ng nakangiti, hindi ba ang opisina ng pahayagan ay nasa labas lamang ng pangunahing bulwagan? At ito ay nasa labas din ng palasyo. Ang iyong kamahalan ay nagsasalita tungkol sa misyon ng opisina ng pahayagan. Oh, ayan, tapos ilalabas na kita. Pagkatapos sabihin iyon, ginawa niyang palabas ang paghila kay Jingzi palabas. Natural, hindi siya maaaring palabasin ni Jingzi. Hindi ba siya sumabog on the spot nang makita niya si Merongshi? Bakit hindi ka umalis? Sa oras na ito, kinuha ni Jingzi ang mga balikat ni Sumochen, inikot ang kanyang katawan patungo sa kanya, pagkatapos ay hinawakan ang ulo ni Sumochen sa kanyang mga kamay, tumingin sa kanya ng magiliw, at sinabi, Mochen, tingnan mo ngayong nandito na ako sa iyo, ayoko nang umalis, at ayaw ko nang gumawa ng anumang gawain. Namula ang magandang mukha ni Sumochen, at sobrang naantig siya kaya hininaan niya ang kanyang boses, ako rin, ayoko nang mawalay sa iyo ngayon. Kaya nga naiisip kong palabesin ka. Pero gaya nga ng sinabi ko, sobrang pinahahalagahan ka ng tatay ko, kapag bigla kang tumigil sa paggawa nito, hindi lang mukha ng tatay ko ang mapapahiya, kundi ano ang iisipin ng ibang mga ministro. Okay. Nag-aatubili na sumang-ayon si Jingzi, at pagkatapos ay nag-aatubili na sinabi, ngunit hindi dapat lumabas si Mo Chen upang makita ako, kung hindi, natatakot akong hindi ko makontrol ang aking sarili, at hindi ko nais na mahiwalay sa iyo. Well, okay. Kung gayon hindi ako lalabas para makita ka. Bagamat hindi siya lumabas para makita siya, mas mainit at mas masaya ang pakiramdam ni Sumochen kaysa makita siya. Okay, pagkatapos kong matapos ang aking trabaho, sasama ako kay Mochen araw-araw. Oo. Matamis na sumang-ayon si Sumochen, pagkatapos ay tumayo na nakatiptoes, nagkusa na halikan ang bibig ni Jingzi, at nag-aatubili na kumaway sa kanya. Panoorin siyang umalis. Nag-aatubili na tumalikod si Jingzi, at nang lumabas siya ng meeting hall, napagtanto niyang basang-basa na ang likod niya, kinabahan ako. Si Sumochen, gayunpaman, ay mukhang masaya pa rin habang siya ay lumabas sa pangunahing pasukan ng meeting hall at naghahanda na pumunta sa Fukhen Palace. Ate Huang. Sa oras na ito, ang boses ni Su Xiaoxiao ay tumunog mula sa likuran. Xiaoxiao. Nang makitang tumatakbo si Su Xiaoxiao na humihingal, nagulat na sinabi ni Sumochen, Xiaoxiao, maaga pa ngayon. Akala ko ba matutulog ka na naman? Nga pala, bakit ka tumatakbo dito sa harapan? Lumapit si Su Xiaoxiao kay Sumochen, huminga, at pagkatapos ay misteryosong sinabi, Sister Huang, hulaan mo kung sino ang nakita ko sa harap ng bulwagan. Sa pagtingin sa kanyang misteryosong hitsura, biglang ngumiti si Sumochen. Tumayo siya at sinabing, si Jingzi siguro, di ba? Iniisip ang kasab-ika ni Su Xiaoxiao nang makita niya si Jingzi kahapon, nalaman ni Sumochen ang sagot pagkatapos ng ilang sandali na pag-iisip. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natigilan si Su Xiaoxiao, Jingzi. Nakita ba siya ng emperador? Bakit hindi ko siya nahanap? Ang dahilan kung bakit maagang bumangon si Su Xiaoxiao ngayon ay para harangan si Jingzi sa labas ng main hall, at pagkatapos ay tanungin siya, may nangyayari ba sa pagitan niya at ng kanyang kapatid na imperial? Siyempre, kung mayroon man, nadama ni Su Xiaoxiao na kailangan niyang bigyan ng babala. Kung tungkol sa dahilan ng babala, hindi niya masabi, ngunit palagi niyang nararamdaman na napakasama nito kaya hindi niya makakasama ang imperial sister. Pero naghintay siya at naghintay. Hindi ko rin inaasahan si Jingzi sa susunod na court. Hindi mo ba siya nakitang lumabas? Natigilan din si Sumochen, kung gayon sino ang nakita mo na nagpagulo sa iyo. Inilibot ni Su Xiaoxiao ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay bigla siyang naliwanagan, na parang may natuklasan siya. Ang malaking sikreto ay pareho, senior sister, hindi mo mahuhulaan na nakita ko si Queen Yayao sa labas ng main hall, tama ba? Chapter 786, Ang maasim na amoy ng pag-ibig, second update, please vote for me. Nakipag-usap ako sa kapatid na imperial na si Sumochen kagabi. Bagamat napakahigpit ng kanyang bibig, nahulaan na ni Su Xiaoxiao mula sa kanyang ekspresyon na siya at si Jingjing ang abnormal na relasyon ni Zi at Zi, hindi na kailangang hulaan, kung normal lang, paano nakapasok ang isang lalaki sa Fukhen Palace. Nang maglaon, lihim niyang tinanong si Guiji na kumpirmahin, at aksidenteng nabalitaan na gustong pakasalan ni Reyna Yayao si Jingzi. Ngayon ay malinaw niyang narinig na si Jingzi ay pumunta sa korte, ngunit hindi niya hinintay na lumabas ito. Dahil dito, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya si Merongshi na nakatayo sa labas, na tila may hinihintay. Kaya't nagmadali siya upang ipaalam kay Sumochen, at nang makipag-ugnayan siya kay Sumochen, naintindihan niya kaagad. No wonder hindi siya na-block.
Ito ay lumabas na hindi siya lumabas kaagad pagkatapos ng korte, ngunit nakipag-tryst sa Imperial Sister. Isang tryst lang iyon sa Imperial Sister, pero may Queen Yayaw pala na naghihintay sa kanya sa labas. Ang laking hamak. Mapait na nag-isip si Su Xiaoxiao. Queen Yayaw. Natigilan din si Su Mochen, nagbago ang kanyang mga mata, na parang may naisip na posibilidad, pagkatapos ay unti-unting kumunat ang kanyang mga kilay, at nagsimulang nanlamig ang kanyang mga mata. Nang makita ito, dinagdagan ni Su Xiaoxiao ng gasolina ang apoy, oo, naghihintay siya doon pagkatapos ng korte, masaya siya. Ito, ang misyon sa labas ng bulwagan, tama ba? Ano? Narinig kong bamulong si Su Mochen sa sarili, nagtatakang tanong ni Su Xiaoxiao. Si Su Mochen ay hindi sumagot, ngunit sinabi ng may matigas na mga mata, Xiaoxiao, sumama tayo kay Sister Huang upang makita kung anong uri ng tao si Queen Yayaw, at kung paano niya hahayaan siyang magsinungaling sa akin. Ah, ayaw mo niyan. How dare you lie to Sister Huang? Napakawalan siya niyan. Dapat turuan siya ni Sister Huang ng leksyon. Naiinggit na dagdag ni Su Xiaoxiao. Ang reyna ang nagsabi sa akin na magsinungaling. Sinisisi ko rin siya. Anong problema ni Guan Jingzhe? Ito ba ang maasim na amoy ng pag-ibig? Mapurol na nag-isip si Su Xiaoxiao. Sa labas ng Jinluan Palace, si Merong Shi ay tahimik na naghihintay sa labas gaya ng sinabi niya sa court hall. Para naman kay Chu Xia, ang santo ng Yayaw, nakabalik na siya ng maaga. Kagabi, naisip pa niya na kahit hindi siya mag-asawa, buti na lang may mangyari kay Jingzhe. Pambihirang bagay para sa isang babae ang makatagpo ng ganoong lalaki. Pagkatapos bumalik sa Yayaw Kingdom, determinado siyang kahit na magpakasal siya, mas mabuti kung ang linya ng pamilya ay magsisimula sa unang bahagi ng tag-araw. Makakasama niya si Jingzhe sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, masyadong natatakot si Jingzhe sa kanyang katayuan bilang reyna. Matapos tanggihan muli ngayon, Merong Shi din sa wakas ay nagpasya, mayroong isang hindi malulutas na agwat sa pagitan ng dalawa, na hindi maaaring punan ng kasal o pag-ibig. Kaya naman, nagpasya siyang hindi na manatili sa Jingzhou ng mas matagal at umalis kaagad pagkatapos ng bagong taon. Sa mga nalalabing araw, umaasa na lang siyang makasama siya ng mas maraming oras. Nang bumalik siya sa Yayaw Kingdom, mayroon din siyang iniisip. At maliwanag na pumayag si Emperor An at hiniling sa kanya na samahan siya upang tapusin ang misyon, ngunit pinigilan niya siya. Dahil dito, medyo nalungkot si Merong Shi. Sinadya niyang maghintay sa labas para sabihin kay Andy na huwag siyang patagilan. Sa kabutihang palad, nag-walk out si Jingzhe hindi nagtagal. Reyna, matagal na akong naghihintay. Napuno ng saya ang mukha ni Jingzhe nang matapos niyang makipag-usap kay Su Mochen. Ayaw magtanong ni Merong Shi, pero hindi pa rin niya mapigilan. Kinagat niya ang kanyang mga labi at sinabing, sa pamamagitan ng pananatili sa iyo dito, sinasabi ba ng iyong kamahalan na layuan mo ako? Ang reyna ay labis na nag-iisip, at ang ating kamahalan ay nagbabala sa akin. Hayaang samahan ko ang reyna na bisitahin at mag-aral nitong mga nakaraang araw bilang paggalang sa may-ari. Pagkatapos magsalita ni Jingzhe, hinimok niya, Reyna, hindi nararapat na manatili dito. Ito, mahalagang lugar. Labas tayo dali. Ngunit hindi pa rin naglakas loob si Jingzhe na baliwalain ito at gusto na lang niyang umalis ng mabilis. Walang sinabi si Merong Shi, sumang-ayon, at lumabas ng palasyo kasama si Jingzhe. Si Merong Shi ay matangkad at may proporsyon, hindi mas maikli kaysa kay Jingzhe. Magkatabing naglakad ang dalawa, para silang perfect match. Sa oras na ito, si Su Mochen, na sinamahan ni Su Xiaoxiao, ay sumugod sa harap ng bulwagan, at nagkataong nakita silang dalawa na naglalakad palabas na magkasama, tulad ng isang pares ng magagandang tao. Sister Huang, tama ba ako? Si Su Xiaoxiao ay tila nag-aangkin ng kredito, ngunit siya ay napakagatlabi sa kanyang mga ngipin. Hindi niya alam kung ano ang ikinagagalit niya. Naikuyom din ni Su Mochen ang kanyang mga kamao. Tumigil ka. Ang galit na boses ni Su Mochen ay tila may tumagos na kapangyarihan at malaking kapangyarihan sa pananakot. Hindi lang si Jingzhe, kundi pati si Merong Shi ay natigilan, at pagkatapos ay sabay-sabay silang tumalikod. Gayunpaman, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay ibang-iba. Si Merong Shi ay nalilito, habang si Jingzhe ay natakot. Sa oras na ito, lumapit ang dalawang babae, at nakita si Jingzhe na ngumisi at ngumingiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak. Si Su Xiaoxiao ay nakaramdam ng higit na kasiyahan, pinulupot ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, haha, napakawalan Jia mo. Kung hindi ko sinabi kay Sister Huang, hindi niya sana natuklasan ang iyong walang hiyang side. Matapos marinig ito, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Jingzhe. Malinaw na nangako si Su Mochen na hindi siya papaalisin ngunit babalik siya sa Fucking Palace, kaya bakit niya ito pinatay bilang kapalit? Si Su Xiaoxiao pala ang nagdudulot ng gulo. Ngumiti si Sansan, at sinabi ni Jingzhe, Senior Sister Mo, hindi ito ang iniisip mo. Noong una ay tatawagan niya itong, Mo Chen, ngunit naisip ito ni Jingzhe at nagpasya na mas mabuting tawagan ang kanyang nakatatandang kapatid sa harap ng mga tagalabas. Ano sa tingin ko? Habang sinasabi niya ito, ang mga mata ni Su Mochen ay patuloy na bumabagsak kay Merong Shi at hindi lumayo.
Gusto niyang tingnan mabuti kung anong klaseng babae si Queen Yayaw. Hiniling niya sa kanya na pakasalan siya ng paulit-ulit, ngunit pinayagan niya itong magsinungaling sa kanya. Kung titingnan ito mula sa likuran, namamangha lamang si Sumo-chan sa magandang figure ni Meong-shi, lalo na sa taas na ipinagmamalaki ni Sumo-chan. Sa apat na babae sa Jingzhou City, kabilang si Zhu Xining, walang alinlangan na si Sumo-chan ang pinakamataas, ngunit kung ikukumpara kay Meong-shi, agad siyang naging mas maikli. Maaabot niya ang leeg ni Jingzi, ngunit naabot ni Meong-shi ang ilong ni Jingzi, kaya nang tumingin sa kanilang dalawa mula sa likuran, kinailangang aminin ni Sumo-chan na mukha nga silang magkatugma. Nang lumingon si Meong-shi, mas lumakas ang kaisipang ito. Ang figure ni Meong-shi mula sa harapan ay katulad ng kanyang figure mula sa likod. Kung gaano kakurba ang mga lugar sa likod, umbok din ang mga lugar sa harap ng katawan niya na dapat mambak. Matapos tingnan ang figure, muli siyang tumangala. Nang makita niya ang mukha ni Meong-shi, na maganda na kahit naka-makeup lang siya, tumibok ang puso ni Sumo-chan. Ngayon, suot pa rin ni Meong-shi ang green short dress mula kahapon. Ang slim fit ng green shirt dress ay perpektong nagpapakita ng kanyang balingkinitan at flexible figure, na nagdaragdag sa kanyang alindog. Mabango ang balat, bahagyang walisin ang mga kilay, isang pares ng mga mata ng tubig, at pagtingin sa paligid, tila siya ay nasa isang estado ng pagkaakit. Si Sumo-chan ay lubos na kumpiyansa sa kanyang hitsura, ngunit kung ikukumpara sa Kat-anji tanging hitsura at ugali ni Meong-shi, ito ay talagang nagbibigay ng ilang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Oo naman. Isa siyang mabigat na kaaway. Naikuyong ni Sumo-chan ang kanyang mga kamao at naisip iyon. Chapter 787 Bakit hindi mo ako pinakilala? Unang update, humihingi ng buwan ng tiket. Habang sinusukat ni Sumo-chan si Meong-shi, sinusukat din ni Meong-shi ang dalawang, hindi inanyayahang bisita, sina Sumo-chan at Su Xiaoxiao. Palagi siyang may intuition na ang dalawang babae ay darating na may masamang intensyon. Marahil ay hindi ito maituturing na intuitive. Ang tono ng kanilang pag-uusap pagkatapos na dumating ang dalawang tao, at ang tingin sa kanilang mga mata sa kanya at kay Jingzi, ay nagdadala ng malamig na puot. Masyadong obvious. Tumingin muna siya kay Su Xiaoxiao, na nakahawak sa kanyang baywang gamit ang dalawang kamay at may pagmamalaki ng ngiti sa kanyang mukha. Kailangan niyang sabihin na sa kabila ng kanyang maliit na sukat, siya ay tila isang maliit na batang babae, ngunit mayroon din siyang mahusay na figure, tama. Si Meong-shi, natiwala pa rin sa kanyang figure, ay tahimik na ibinaba ang kanyang ulo pagkatapos makita ang kamanghamanghang tanawin sa harap ni Su Xiaoxiao. Pagkatapos tingnan, gusto niyang mabilis na makahanap ng ilang damit o isang bagay na makatakip sa lahat ng ito. Hindi naman sa totoong mas bata siya kay Su Xiaoxiao kung tutuusin, napakaganda rin ng kanya, ngunit laging nakakahiyang matalo sa ganoong babae. Kung tungkol sa hitsura ni Su Xiaoxiao, kasama ang kanyang figure, palagi siyang mukhang walang kapantay. Gayunpaman, mabilis na umiwas si Meong-shi sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang bawat bahagi ng katawan ni Su Xiaoxiao ay mukhang perpekto, ngunit kapag pinagsama-sama, ito ay palaging nagpaparamdam sa mga tao na walang anumang banta. Baka, bata lang siya. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Sumo-chan, at ang kanyang mga mata ay naging mas seryoso. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ito ang tunay na may-ari. Dahil noong pumunta siya sa meeting hall para hanapin si Jingzi, orihinal na gusto niyang ilabas siya ng palasyo, kaya hindi sinuot ni Sumo-chan ang espesyal na robe ng palasyo na karaniwan niyang isinusuot sa palasyo, ngunit nakasuot siya ng light purple na palda ng granada. Ito rin ay hindi agad nakilala ni Meong-shi ang kanyang pagkakakilanlan. Dahil gusto niyang umalis sa palasyo kasama si Jingzi, hindi lamang nagpalit si Sumo-chan ng magandang damit na granada, kundi naglagay din ng light makeup sa kanyang mukha upang lalo siyang maging kaakit-akit at kaakit-akit. Bahagyang lumilipad ang malaulap na buhok kasabay ng simoy ng hangin, ang maselang balat na walang kapintasan ay maaaring mabali sa isang suntok, ang manipis na kilay na willow ay parang tubig sa bukal noong Marso, at ang makapal na itim na mga mata ay parang malawak na mabituing kalangitan, malumanay lamang. Sa isang kisap mata, kumikinang na parang bituin. Ang tungki ng kanyang ilong ay tuwid, ang kanyang maliit na bibig ay kasing pula ng isang cherry, ang kanyang mga labi ay kasing rosas ng mga tuldok, at ang kanyang mga kilay ay bahagyang nakakunot sa kanyang mga pisngi na kasing puti ng jade, na tila walang katapusan na mapanglo. Ito ay hindi lamang hindi nawawala ang kanyang kagandahan, ngunit talagang nagdaragdag sa kanyang kaakit-akit na alindog. Tulad ng pagkainggit ni Sumo-chan sa kanyang taas, nainggit din siya kay Sumo-chan. Palagi niyang nararamdaman na ang kanyang taas ay masyadong matangkad, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng pang-aapi, ngunit ang taas ni Sumo-chan ay mas kahanga-hanga kapag nakatayo sa harap ni Jingzi. Isang pakiramdam ng petitness na dapat magkaroon ng isang babae. May malabo siyang pakiramdam na ang napakagandang babae sa kanyang harapan ay may hindi maipaliwanag na relasyon kay Jingzi. May dalawa na siyang kapatid, bakit siya makikipagrelasyon sa ibang babae? Sa dinami-dami niyang babae, bakit ang paglaban niya sa sarili niya? Dahil kaya sa status niya bilang reyna. Gayunpaman, hindi niya ito mababago. Sa pag-iisip nito, palaging nakakaramdam si Meong-shi na walang magawa. Walang sino man ang makakaisip na ang posisyon na inaasam ng lahat sa Yayaw Kingdom ay magiging kanyang tanikala.
Nagkatinginan ang dalawang babae, ngunit walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Tila huminto ang oras, unti-unting namuo ang paligid, at nagkaroon ng hindi maipaliwanag na depresyon. Si Jingzi, na nasa ubod ng depresyon, ang nasa ilalim ng pinakamatinding pressure. Sa sandaling ito, mabilis na tumatakbo ang kanyang utak, iniisip kung paano sisirain ang sitwasyon at ipaliwanag. Sa oras na ito, binasag ni Su Xiaoxiao, na nanunood ng palabas sa tabi niya, ang katahimikan. Walang hiya, bakit hindi mo kami ipakilala? Naka-cross arms pa rin si Su Xiaoxiao na nakaakbay sa kanyang dibdib. Syempre, hindi sapat ang lakas ng kanyang mga braso para suportahan siya sa pagyakap sa dalawang behemoth, at kalahati lang ang kanilang nakapalibot sa kanila. Bahagyang itinaas niya ang kanyang kilay, ngumiti sa gilid ng kanyang bibig, at tumingin sa kanyang mga mata ng mapanukso kay Jingzi, na parabang nanunood siya ng magandang palabas. Galit na galit si Jingzi na ayaw niyang sumagot, ngunit talagang sabay na napalingon sa kanya sina Merongshi at Su Mochen, na parabang hinihintay talaga nila ang kanyang pagpapakilala. Nakangiti lang si Jingzi na walang magawa at sinabing, haha, muntik ko nang makalimutan. Tapos ipapakilala kita. Pagkatapos ay itinuro niya si Su Mochen at sinabi kay Merongshi, Reyna, ito ang aking nakatatandang kapatid na babae ay ang aming prinsesa ng Angwo. Pagkatapos ay itinuro niya si Merongshi at sinabi kay Su Mochen, Senior Sister, ito ang Reyna ng Yayao Kingdom. Sa mukha ni Su Xiaoxiao na puno ng pag-asa, lumingon si Jingzi upang tumingin. Sumulyap siya sa kanya at pagkatapos ay sinabing, hindi na kailangang ipakilala ito, automatiko lang itong baliwalain. Nanlaki ang mga mata ni Su Xiaoxiao at gusto niyang kagatin si Jingzi hanggang mamatay. At hindi nag-abalang kausapin siya ni Jingzi. Tinatawag na lang niya ang kanyang sarili na walang kahihiyan sa bawat oras, at lihim ding kumilos ng masama. Kung hindi dahil sa kanya, ang ganitong uri ng alternatibong, Sherifield, ay hindi na sana lilito ngayon. Nang matapos siya sa pagpapakilala ay iba ang ekspresyon ng dalawang babae. Bakas sa mukha ni Su Mochen ang malinaw na ekspresyon na, siya talaga. Pagkatapos ng lahat, si Su Xiaoxiao ay nakapagbigay na ng balita bago pumunta rito. Gulat na gulat ang mukha ni Merongshi. Kanina lang niya tinitingnan ang hitsura ni Su Mochen at hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Sa sandaling ipinakilala siya ni Jingzi, bigla niyang napagtanto na siya ay tinatawag na Emperor Sister at maaaring lumitaw ng sabay. Sa palasyo, nakakagalaw ka pa kung gusto mo. Sino siya kung hindi siya prinsesa? Gayunpaman, pagkatapos malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ng prinsesa ni Su Mochen, si Merongshi ay naging mas palaisipan. Bakit tinawag siya ni Jingzi na Senior Sister, at bakit parang ang awkward ng relasyon nilang dalawa? Tila ito ang uri ng relasyon na inaasahan niya ngunit hindi magtagumpay. Ngunit, paano ito posible? Siya ang reyna, at kung pinakasalan niya ito, mangangahulugan ito ng pakikipaghiwalay sa lahat ng iba pa niyang babae, kaya ayaw ni Jingzi mula sa simula hanggang sa huli. Pero, isa siyang prinsesa, gaano kaya siya kaiba sa reyna? Kung magpakasal ka sa isang prinsesa, ikaw ay isang prince-in-law. Alam niyang walang prince-in-law ang nang-ahas na magpakasal sa napakaraming asawa. Sa makatuwid, si Merongshi ay nalilito at naguguluhan. Sa oras na ito, muling nagsalita si Su Xiaoxiao, Hoy, bakit hindi mo ako ipakilala? Si Su Xiaoxiao ay hindi pa rin nasisiyahan sa pagpapabiya ni Jingzi sa kanya ngayon. Bakit mo ako pinapakilala? Galit na sinabi ni Jingzi, hindi mo ba nakikita? Dispensable ka dito. Walang pagkakaiba sa pagitan ng pagpapakilala sa iyo at hindi pagpapakilala sa iyo. Kung ako sa iyo, aalis ako kaagad upang maiwasan ang pagiging nakakasira ng paningin. Ikaw, si Su Xiaoxiao ay isang maliit na babae kung tutuusin. Paano niya iligtas ang kanyang mukha kapag pinagalitan ni Jingzi sa publiko? Agad niyang ibinuka ang kanyang mga labi kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha, nakaramdam ng labis na hinanakit. At sa kanyang kasalukuyang estado, tila kung hindi siya mabilis na suyuan, siya ay agad nagaganap ng isang pear blossom with rain na pagganap. Gayunpaman, hindi natinag si Jingzi. Ngayon ay hiniling niya na ang manggugulo na mahilig manggulo ay mabilis na tumakas, kung hindi, ang Sherifield na ito ay magiging mas miserable. Kabanata 788 Lumaban ka, babae. Ikalawang update, mangyaring iboto ako. Nang makitang walang balak na pansinin siya ni Jingzi, tumulo ang mga luha ni Su Xiaoxiao sa kanyang pisngi na parang ayaw niya ng pera, mukhang nakakaawa. Ngunit hindi natinag si Jingzi. Hindi ko siya babae, kaya hindi ko kukonsintihin ang mga problema mo. Nang makita ni Su Xiaoxiao na hindi man lang siya nilingan ni Jingzi, lalo siyang nalungkot at hindi nasisiyahan, na may mga luhang umaagos sa kanyang mukha. Ngumuso siya at maawang sinabi, Ate Huang. Ate Huang, ikaw. Tingnan mo siya. Ito. Walang hiyang ikaw. Binubuli mo ako. Kinurot ni Jingzi ang kanyang mga labi, iniisip na ayos lang siya, kung hindi, paano pa niya masasabing wala siyang kahihiyan sa oras na ito? Siya ay kanyang kapatid na babae pagkatapos ng lahat. Nang makitang umiiyak si Su Xiaoxiao, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Su Mochen. Mabilis niyang tinapik ang likod nito at inaliw, huwag kang umiyak, Xiaoxiao. Ate Huang. Ate Huang, siya. Hindi niya siya ipapakilala.
Ako, wow! Napaluha si Su Xiaoxiao. Mabuting lalaki. Tinawag ni Jingzi sa kanyang puso kung anong mabuting tao. Sa oras na ito, naghihintay pa rin sa kanyang pagpapakilala, walang sinuman ang may ganitong matigas ang ulo. Xiaoxiao, kung hindi niya ako ipapakilala ako ng emperador. Hindi. Bago pa matapos magsalita si Su Mochen, agad siyang pinutol ni Su Xiaoxiao, kinagat ang kanyang mga labi at sumangot, gusto kong ipakilala niya ako. Hindi kita ipapakilala. Ano ang gusto mong gawin? Ngumuso si Jingzi, hindi nasisiyahan. Nang makita ito ni Su Mochen, inikat niya ang kanyang mga mata kay Jingzi at sinabing, bata pa lang si Xiaoxiao, bakit pamilyar ka sa kanya? At saka, masisisi mo ba siya sa pagbibigay ng impormasyon sa akin? Dahil sa iyo ano ang nakakahiya dito, kaya natatakot ka. Paano ito posible? Ano ang kinakatakutan ko? Nagmamadaling tinapik ni Jingzi ang kanyang dibdib. Dahil hindi ka natatakot, ipakilala natin ito. Pagkatapos magsalita ni Su Mochen, agad na bumantong hininga si Su Xiaoxiao, ang kanyang boses ay puno ng kawalang kasiyahan at pang-aalipusta, at mas lalo pang nalungkot si Jingzi. Iniisip ang eksena ng hampasin siya sa mansyon ni Prinsipe Jin, hindi lang ang mga kamay niya ang nangangati kundi nataranta, kung alam ko lang, pinalo ko siya ng malakas noon. Nang makitang walang intensyon si Jingzi na ipakilala siya, gustong magsalita ni Su Mochen sa kanya, ngunit bago siya makapagsalita, si Merong Shi, na malamig na nanunood sa labanan, ay nagsalita muna. Ipakilala mo na lang siya. Hindi ko pa alam kung sino itong magandang babaeng ito. Hindi ako maliit na babae. Agad na sinabi ni Su Xiaoxiao na hindi nasisiyahan. Pero hindi ka rin malaki. Sinong nagsabing hindi ako malaki? Habang sinasabi niya iyon, itinaas ni Su Xiaoxiao ang kanyang mapagmataas na dibdib, at pagkatapos ay sumulyap sa dibdib ni Merong Shi na may bahagyang panghahamak, mas malaki ako sa iyo. Huwag mo akong tawaging maliit na babae. Itim ang buhok ng tatlong katabi nila. Lalo na si Merong Shi, siya ay lubos na kumpiyansa tungkol sa kanyang figure sa orihinal, ngunit nang siya ay tumayo sa harap ni Su Xiaoxiao, ang kanyang kumpiyansa ay bumagsak sa isang iglap, lalo na kung ikukumpara sa kanyang maliit na hitsura, ang kanyang kumpiyansa sa sarili ay nahulog. Ano ang nakain niya paglaki? Paano ito mabubuo ng ganito? Nagtataka si Merong Shi. Huwag kang makinig sa kanya, siya ay isang maliit na babae. Sarkastikong sabi ni Jingzi. Sino ang tinatawag mong bata? Tumahimik ka. Pinandilatan siya ni Jingzi, hindi kita ipapakilala kung magsasalita ka ulit. Inilibot ni Su Xiaoxiao ang kanyang mga mata, ngunit masunurin pa rin siya, tumahimik. Huwag sabihin. Nasiyahan si Jingzi. Tumingin siya kay Merong Shi, ngumiti at nagpaliwanag sa kanya, okay, pagkatapos ay ipapakilala ko sa reyna. Ito ang prinsesa ng mansyon ni Prinsipe Jin, si Su Xiaoxiao. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Jingzi, agad na itinaas ni Su Xiaoxiao ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo, nakatayo sa tabi ni Su Mochen, na parang nagpapakitang gilas, kahit na ikaw ang reyna, ako, ang prinsesa, ay hindi rin masama. Matapos makinig ni Merong Shi, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik na sumulyap kina Su Mochen at Su Xiaoxiao, at mas marami siyang iniisip sa kanyang isipan. Batay sa kanyang mga obserbasyon, si Jingzi at Su Mochen ay dapat magkaroon ng ganoong uri ng malapit na relasyon. Bagamat hindi masabi ni Su Xiaoxiao na mayroon siyang ganoong uri ng relasyon sa kanya, walang makakasiguro na silang dalawa ay mag-aaway at mag-aaway. Hindi. Isang prinsesa, at silang dalawa ay magkapatid muling sinisira ang kanyang pangunawa kay Jingzi. Gusto lang niya, magkapatid. Ang importante, siya kaya ang maging prinsesa at ang asawa ng prinsesa ng sabay. Ito ay mas mapangahas pa sa pagiging isang lalaking tulad niya, ang reyna. Sa pag-iisip ng mga ito, si Merong Shi ay biglang nakaramdam ng hindi kasiyahan. Naisip ko na paulit-ulit niya itong tinanggihan dahil natatakot siya sa kanyang katayuan bilang reyna. Kung tutuusin, kung pinakasalan niya ito, kailangan niyang isuko ang ibang mga babae. Ngunit nang makita niya sina Su Mochen at Su Xiaoxiao, nadama niya na ang problemang ito ay talagang hindi problema para sa kanya. Hindi ba kailangan niyang i-give up ang ibang babae kung siya ang magiging consort? Dalawang asawa pa. Ipinapakita nito na ang problemang ito ay hindi problema sa kanyang mga mata. Hindi siya natatakot dito. Ngunit kung ganoon nga ang kaso, bakit sa bawat pagkakataon ay tinatanggihan niya ang kanyang sarili? Mas gusto ng mga babae ang paghahambing sa ilang sandali, lalo na kapag may nakilala silang babae na malapit na kamag-anak sa lalaking gusto nila. Halimbawa, si Merong Shi sa sandaling ito. Si Su Xiaoxiao, bagamat mas maganda siya kaysa sa kanya mas maganda lang ng kaunti, ngunit hindi siya kasing ganda niya. Sa itsura pa lang niya, akala ko na siya ay menor de edad. Paano siya magiging kasing mature at kaakit-akit gaya niya? Para naman kay Su Mochen, well, inamin ni Merong Shi na hindi nagkakamali ang hitsura ni Su Mochen. Hindi kalabisan na sabihin na kasing ganda ng isang diwata si Su Mochen, ngunit hindi rin siya masama. Sa itsura pa lang, pantay-pantay silang dalawa. Naramdaman ni Merong Shi na hindi siya pareho. Hindi nagpapatalo sa kanya. Pero pagdating sa hugis ng katawan, haha, mas malala ang kurbo ni Su Mochen kaysa kay Su Xiaoxiao.
Kahit kumpara sa kanya, mas malala pa rin sila. Sa pag-iisip nito, itinuwid niya ang kanyang dibdib. Kung mag-isa, walang sino man ang maaaring ihambing sa kanilang sarili, kaya ano ang kanilang kalamangan? Dahil ba ang 1+1 ay mas malaki sa isa? Tapos may early summer pa ako. Tahimik na nag-isip si Merongshi, na lumalabas ang espiritu ng pakikipaglaban. Inakala ni Jingzi na magiging maayos ang lahat pagkatapos ng pagpapakilala, ngunit hindi niya alam na dahil lamang sa kanyang pagpapakilala, nagsimula ang isang bagong yugto ng madugong bagyo. Hindi lamang nito pinukaw ang pagnanais ni Merongshi na lumaban, ngunit naging mapang-akit din si Sumochen. Mula sa pananaw ni Sumochen, hindi siya at si Su Xiaoxiao ang humiling kay Jingzi na ipakilala siya, ngunit walang sinabi si Jingzi, ngunit sa sandaling nagtanong si Merong Zekai, agad niya itong ipinakilala. Ito ay nagpapakita kung ano. Ito ay nagpapakita na ang kahalagahan ng Merongshi sa kanyang mga mata ay lubos na mas mataas kaysa sa kanyang sarili. Hindi, ito ay mas mataas kaysa sa kabuuan ng aking sarili at ni Su Xiaoxiao. Ha! Bakit binibilang si Xiaoxiao? Umiling si Sumochen, pakiramdam na hindi ngayon ang oras para isipin ito, ngunit tanungin ng mabuti kung anong relasyon niya kay Queen Yaoyao. Malinaw, nagsinungaling siya sa sarili niya noon, at nang makausap siya ni Queen Yaoyao nitong buwang ito, ibinaba niya ang kanyang status. Siya ay hindi nakikipag-usap sa kanya bilang ang reyna sa lahat, ngunit bilang isang ordinaryong babae. Kung kausapin niya ulit siya, di bale, kahit bugbugin ko si Sumochen hanggang mamatay, hindi ako maniniwala. Asshole! Sobrang naantig ako ngayon, pero hindi ko inaasahan na kasinungalingan pala ang lahat. Chapter 789, isang lalaki at tatlong babae ang nagseselos, first update, please vote for me. Dahil sila ay nagkukumpara at nakikipagkumpetensya sa isa't isa sa kanilang mga puso, sina Merongshi at Sumochen ay tumingin sa isa't isa sa isang hindi gaanong pala kaibigan na paraan. Naramdaman na lang ni Jingzi na katabi niya na okay lang. Nakatayo sa ilalim ng araw, ang lamig pa rin ang bumalot sa kanyang katawan. Kung tutuusin, siya ay nasa palasyo, ang tahanan ni Sumochen, kaya siya ang nanguna at nagsabi, si Reyna Yaoyao pala, na matagal ko nang hinahangaan. Natural na tumanggi si Merongshi na madaig at hindi rin siya pinansin. Kinagat niya ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, si Prinsesa Angguo pala. I'm so glad to meet you. Dumating si Queen Yaoyao para dumalo sa morning court. Oo. Tapos na ang morning court. Oo. Pagkatapos. Handa na bang umalis si Reyna Yaoyao? Oo. Sunod-sunod na tanong ni Sumochen, at sunod-sunod na sumagot si Merongshi. Bagamat kalmado ang kanilang mga boses, parang tunog ng mga espada sa tenga ni Jingzi nakakatakot. Queen Yaoyao, umalis na tayo. Sa paghihintay sa sang-ayon na sagot ni Merongshi, nag-cross arm si Sumochen, at pagkatapos ay naglabas ng utos ng pagpapaalis sa tono ng isang master. Gayunpaman, si Merongshi ay nanatiling hindi natinag. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jingzi, naging napakalambot ng kanyang boses, at hinawakan pa niya ang kanyang braso. Tara na. Ang boses ay sobrang malumanay, na parang ito ay banayad hanggang sa kaibuturan, ngunit hindi kinaya ni Jingzi, dahil sa kanyang mga galaw, ang mga mata ni Sumochen ay tila nag-aapoy. Hindi siya pwedeng umalis ka na. Malamig na sinabi ni Sumochen, salita sa salita, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog sa braso ni Merongshi na nakahawak kay Jingzi, na parang may kutsilyong gustong putulin ang kanyang kamay. Nanginginig sa takot si Jingzi at gustong mabilis na lumayo sa kamay ni Merongshi. Sa halip na lumayo, sadyang gumamit ng puwersa si Merongshi para hawakan siya ng mahigpit. Halos umiyak si Jingzi. Bukod dito, si Merongshi ay puno ng fighting spirit sa sandaling ito. Hindi na kontento sa paghawak sa braso ni Jingzi, sumigaw siya, bakit hindi siya makaalis? Kung hindi ko siya papayagang umalis, hindi siya makakaalis. Halos magalit si Sumochen. Kung hindi dahil sa kanyang katayuan at impluensya sa palasyo, itinulak na sana niya si Merongshi palayo, nasaan ang reyna ng isang bansa. Malinaw na isa siyang vixen na nanliligaw sa ibang lalaki. Oh, bahagyang pinaikit ni Merongshi ang kanyang mga mata, bakit? Bakit hindi siya aalis kung hindi mo siya pakakawalan? Ngayon, kailangan niyang sumama sa akin. Imposible. Ang mga mata ni Sumochen ay parang pumulandet. Dahil sa galit, hindi na siya tumingin kay Merongshi, ngunit sinabi kay Jingzi, huwag kang umalis, okay. Bago pa makapagsalita si Jingzi, agad na lumapit sa kanya si Merongshi, bahagyang itinaas ang kanyang mga daliri sa paa, at pagkatapos ay tumayo sa tabi niya. Bumulong siya sa kanyang tainga, huwag mong kalilimutan na ito ay isang gawaing ipinagkatiwala sa iyo ng iyong kamahalan. Kung hindi ka maglakas loob na sumama sa akin ngayon, maniwala ka man o hindi, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na binubuli mo sa akin noon, at hindi ako mawawalan ng mukha. Gusto kong pakasalan mo ako. Bagamat sinabi niya ang mga pananakot na pananalita, may ngiti si Merongshi sa kanyang mukha. Kay Sumochen at Su Xiaoxiao, malinaw na nanliligaw siya sa harap nila. Fu, walang hiya. Ang dalawang babae ay dumura ng gusto sa kanilang mga puso, ngunit si Su Xiaoxiao ay ang dumura na si Jingzi, at si Sumochen ay ang dumura na si Merongshi. Sa pagkakataong ito, mas mahirap para kay Jingzi.
Orihinal na misyon niya ang samahan si Merongshi palabas ng palasyo patungo sa opisina ng pahayagan, at ngayong pinagbantaan siya ni Merongshi na magpapakasal, kailangan niyang makinig. Sa panahon ng pag-aalinlangan, nagsalita si Su Xiaoxiao, walang hiya, hindi ka papayagang umalis ng emperador, tingnan ko kung maglakas loob kang umalis. Okay lang kung hindi siya magsasalita, ngunit nang magsalita siya, nagalit si Jingzi, kung hindi dahil sa kanya, paano ito mangyayari? Tumahimik ka. Tinitigan siya nito ng masama. Magsasalita na sana si Jingzi at hikayatin si Su Muchen, ngunit bago pa siya makapagsalita, umalangaw ang boses ni Andy. Para kay Jingzi, ito ay parang tunog ng kalikasan. Bakit ka nakatayo dito? Ang boses ay umalangaw mula sa malayo. Mabilis na inayos ni Su Muchen ang mga damit na hindi nakakalat, at agad na binitawan ni Merongshi ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ni Jingzi at lumipat ng ilang hakbang sa gilid. Hakbang. Sa isang iglap, nasira ang tensyon na kapaligiran dahil sa pagdating ni Emperor An. Bagamat hindi ito isang masayang kapaligiran, hindi na ito masyadong tense. Nakahinga ng maluwag si Jingzi at tumingin kay Emperor An. Puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata, at halos umabot sa likod ng kanyang ulo ang kanyang bibig. Pinandilatan siya ni Emperor An, na parang sinasabi, "Panasan ko ulit ang puwet mo." Si Emperor An ay orihinal na umalis sa meeting hall at nagplanong bumalik sa harem upang magpahinga sandali. Akala niya si Jingzi ay nagsabi lang ng ilang salita kay Su Muchen at umalis kasama si Merongshi. Kung hindi pa lihim na pumunta si Sui Shoyuren para sabihin sa kanya, hindi niya malalaman na magiging napakasigla ng main hall. Matapos mag-isip, lumapit pa rin siya. Sa isip-isip niya, natural niyang mahulaan kung bakit dito nagtipon ang mga taong ito. Isang sulyap mula sa malayo ang nagpatunay ng kanyang hinala, isang lalaki at 3 babae, bukod sa pagiging seloso, ano pa ang magagawa nila? Tulad ng sa korte, talagang nakiramay si Emperor An kay Merongshi. Bagamat siya ang reyna ng isang bansa, hindi siya mas matanda sa kanyang anak na si Su Muchen. Dahil si Su Muchen ay may proteksyon ng kanyang ama, siya ay ganap na may kakayahang ituloy ang kanyang sariling kaligayahan kasama ang bonus ng relasyon sa pagitan ng kanyang nakatatandang kapatid na babae at nakababatang kapatid na lalaki, ang kanyang mga relasyon kay Jingzi ay naayos na rin. Ngunit halatang walang swerte si Merongshi, kaya inutusan niya si Jingzi na tapusin ang gawain sa harap ng mga opisyal ng sibil at militar ng korte. Sa katunayan, nanatili lang siya sa Merongshi ng ilang araw. Ngayon ay may alitan sina Merongshi at Su Muchen dahil sa usapin ni Jingzi. Tulad ng lahat ng matatandang ama na nakikita ang kanilang mga anak na nakikipag-away sa ibang mga bata, bagaman naaawa sila sa kanilang mga anak, hindi sila tutulong kung ang kanilang mga anak ay hindi makatwiran. Tulungan mo ako. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito si Emperor An ay tumayo laban kay Merongshi. Nang makita si Emperor An na paparating, si Su Muchen ay tumingin kay Merongshi nang may pagmamalaki, na parang dumating na ang kanyang mga reinforcement. Agad niyang sinabing may kalokohan, "Pare, gusto kong manatili ang aking nakababatang kapatid." Napakagatlabi si Merongshi. Sa oras na ito, hindi siya pababayaan ng kanyang karakter na umatras kahit kalahating hakbang. Agad niyang itinaas ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo, at binati siya, "Kamahalan Emperador An, gusto kong ilabas si Pangulong Jing sa palasyo ngayon." Marahil ay hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Merongshi at maglakas loob na sabihin ito sa harap ng kanyang ama. Natigilan si Su Muchen. Pagkaraan ng ilang sandali, agad siyang gumanti ng may kawalang kasiyahan, "Pare, kailangang manatili ngayon ang nakababatang kapatid na lalaki. Dapat umalis si President Jing kasama ko. Pare, tingnan mo siya." Niyugyug ni Su Muchen ang braso ni Emperor An at muling kumilos ng may kalokohan. Dahil siya ang pinakapabor na anak na babae ni Emperor An, lumalabas na anuman ang mangyari, hanggat ginamit niya ang pamatay na trick na ito, makikinig si Emperor An kay Su Muchen. Pero this time, nagkamali siya ng kalkula. Kalokohan. Pinandilatan ni Emperor An si Su Muchen, "May misyon si President Jing, paano siya makakasama mo sa palasyo?" Dahil walang awa na tinanggihan ni Emperor An sa harap ni Merongshi, Su Muchen medyo nalilito siya sa sandaling ito, ngunit nagtanong pa rin siya, "Ama, nakababatang kapatid. Anong misyon ang mayroon siya?" Kaya, sinabi ni Emperor An kay Jingzi ang tungkol sa misyon ng pagbisita at pag-aaral sa opisina ng pahayagan kasama si Merongshi. Kabanata 770, kapag nasa kanayunan, gawin ang ginagawa ng mga Romano, ikalawang update, mangyaring iboto ako. Pagkatapos magsalita ni Emperor An, agad siyang nagtanong, "Alam mo na ba ngayon?" "Alam ko, ama." Si Su Muchen ay hindi isang taong binaliwala ang pangkalahatang sitwasyon, bagamat naramdaman niya na ang misyon na ito ay hindi isang misyon. Walang pagkakaiba sa pagitan ng pagbisita ng kalahating araw na mas mahaba o pagbisita ng kalahating araw na mas kaunti. Pero in front of outsiders, she has to give her father face, right? Pagkatapos ay sinabi niya, "Pare, ako ay kusa. Hindi ko alam na si Reyna Yayaw at ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay may mga misyon, kaya naisipan kong imbitahan ang aking nakababatang kapatid sa Fukhen Palace upang pag-usapan ang usapin ng aking sekta. Dahil ang aking nakababatang kapatid ay may misyon, kaya hindi ko siya may iwan."
Okay, ang bait ni Mo Chen. Napakaraming kaalaman pa rin ni Su Mo Chen. Makakasagot siya ng ganito at hindi ito magpapatigil sa kanya, masayang sabi ni Andy. Kung ganoon, hahayaan muna ni Mo Chen na umalis ng palasyo sina Pangulong Jing at Reyna Yayaw. Pare, abala ka sa lahat sa buong araw, kaya dapat kang bumalik at harapin muna ang mga importanteng bagay sa korte. Naging magkakaibigan ang anak ko at si Reyna Yayaw, magsabi tayo ng ilang salita bumalik ka mamaya. Ito. Nakatingin sa mga mata ni Jingzi na humihingi ng tulong, handa si Andy na tumanggi at isama si Su Mo Chen sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsalita si Merong Shi, kamahalan Emperor An, tama ang sinabi ni Prinsesa Mo Chen. Tinamaan ako sa kanya, kaya bakit hindi magsabi ng ilang salita? Hindi sisirain ni Prinsesa Mo Chen ang kanyang pangako, tama ba? Haha, biro ng Reyna. Siyempre, hindi ako pwedeng maging isang taong sumisira sa salita ko. Yung iba naman, hindi ko alam. Sa harap ni Emperor An, nagkaroon ng isa pang round ng paghaharap ang dalawang babae. Paano nang ahas si Jingzi na gawin ito? Hayaang umalis si Andy. Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito ng dalawang batang babae, tila napakakuripot ni Emperor An kung pipilitin niya si Su Mo Chen na manatili o kunin si Su Mo Chen. Sumulyap siya kay Jingzi ng may simpatiya, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, kung ganoon, babalik muna ako, Mo Chen, huwag kang masyadong kausapin ang Reyna, huwag mong ipagpaliban ang misyon na itinalaga ko kay Pangulong Jing. Pare, huwag kang mag-alala. Matamis na ngumiti si Su Mo Chen at pinanood na umalis si Emperor An. Nang tuluyang mawala sa paningin ang likod ni Emperor An, lumingon si Su Mo Chen, matagal nang nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Siya ay humakbang pasulong at lumapit kay Jingzi, pagkatapos ay inabot at tinapik ang lugar kung saan hinawakan ni Merong Shi ang kanyang braso kanina, na parang marumi. Napakunot ang noo ni Merong Shi nang makita niya ito. Sa round na ito, nanalo si Su Mo Chen. Ito ba ang misyon sa labas ng bulwagan na iyong nabanggit? Sa oras na ito, si Su Mo Chen ay hindi na nagkaroon ng agresibong ugali noon, ngunit naging maamo, na may bahagyang hubog na mga mata at isang ngiti. Oo, tumango si Jingzi. Dahil ito ang inayos ng tatay ko, bakit ngayon lang hindi mo sinabi? Ginawa mo akong hindi maintindihan. Iniunat ni Su Mo Chen ang kanyang kamay at tinapik ang noo ni Jingzi ng kaakit-akit. Ito. Nagmamadali ako at nakalimutan ko. Nakangiting sabi ni Jingzi. Walang pakialam si Su Mo Chen, at pagkatapos ay kinuha niya ang braso ni Jingzi, tumingin kay Merong Shi at sinabing, Empress, kung sinabi mo kanina na gusto mo lang siyang samahan para tapusin ang misyon ng iyong ama, ano ang gagawin mo? Paano ito mapipigilan ni Gong? Tinitigan ng mabuti ni Merong Shi ang braso ni Su Mo Chen na nakahawak sa braso ni Jingzi. Kanina lang ay nakahawak siya sa braso niya. Tinapik-tapik niya ito ngayon, tapos sa harap niya. Naiintindihan ko ano ang ginagawa mo. Malinaw na ipinakikita niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya naman, mahigpit ang mga mata ni Merong Shi at hindi siya sumagot. Agad na bumalik ang pagiging mapagkumpetensya at pagnanais na lumaban bilang isang babae. Hindi nagalit si Su Mo Chen dahil hindi sumagot si Merong Shi. Sa kabaligtaran, lalo siyang natuwa nang makita niya ang galit sa pagitan ng mga kilay ni Merong Shi. Kaya't muli niyang niyugyug ang braso ni Jingzi at sinabing may mahinang ngiti, pero Reyna, may ipapaalala ako sa iyo. Itinaas ni Merong Shi ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ako ay lahat ng tainga. May ipapaalala ako sa iyo. Hindi pa ako nakakapunta sa Yayaw Country, kaya wala akong masyadong alam sa mga kaugalian at gawin ng Yayaw Country. Gayunpaman, narinig ko na ang Yayaw Country ay isang bansa ng mga batang babae na may maraming babae. Maaaring may ilang kaugalian na wala tayo sa isang bansa at mahirap intindihin. Alam ni Merong Shi na hindi magiging inosente si Su Mo Chen, kaya nag-isip siya sandali at sinabing, ano? Kung hinawakan lang ng Reyna ang braso niya. Si Su Mo Chen ay mukhang, inosente, noong una. Tumingin siya kay Jingzi at pagkatapos ay nagpatuloy, marahil ito ang kaugalian sa bansang Yayaw. At sa paghusga mula sa mga aksyon ng Reyna ngayon, tiyak na nanalo siya sa maraming lalaki sa bansang Yayaw na tulad nito, tama ba? Nakakadurog ng puso ang pagpatay. Halos ganito na si Su Mo Chen ngayon. Nang makitang kumunat ang noo ni Merong Shi, lalo pang natuwa si Su Mo Chen, ngunit, Yayaw Country is Yayaw Country, and An Country is An Country. Magkaiba ang kaugalian ng dalawang lugar. Kailangang sundin ng Reyna ang lokal na kaugalian. At isang bansa ang walang babae na humawak ng braso ng lalaki ng basta-basta. Mas gamaan ang pakiramdam ko kapag nakikita ko ito. Naiintindihan ko kung ano ang kaugalian ng Yayaw na ito. Dapat ko bang sabihin na si Reyna Yayaw, bilang hari ng isang bansa, ay kumikilos sa isang karumal-dumal at hindi mahinhin na paraan ako, Reyna, huwag kang magalit, ang pinag-uusapan ko ay tungkol sa iniisip ng ibang tao, hindi sa akin. Nakangiting natapos si Su Mo Chen, ngunit galit na si Merong Shi. Ano ang iniisip ng iba? Nakikita ko na ito ay malinaw na sa iyo. Damn it, hindi pinangarap ni Merong Shi na balang araw ay tatawagan siyang bastos at walang modo. Kailan ba siya having half thought, Merong Shi was stunned again.
Kung talagang isasaalang-alang natin ang nangyari sa Zhejiang tent sa labas ng Liangzhou City noon, at ang eksena kahapon sa kwarto ni Wen Xiangju kung saan sinamantala ni Jingzi ang kanyang mga kamay at unti-unting sinakop siya ng hindi lumalaban, ano ito kung hindi ang kahalayan at kawalang ingat? Habang naaawa siya sa sarili, biglang nagningning ang mga mata ni Merong Shi, siya ang taong gusto ko. Bagamat maaaring hindi na sila magkasama sa buong buhay nila, hindi nito binabago ang katotohanan na gusto nila siya. Hindi ba normal na gawin ito sa isang taong gusto mo? Sa pag-iisip nito, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Merong Shi. Noong nakaraan, kahit na may ilang ideya na namumulaklak sa kanyang puso, mabilis silang sasakal ni Merong Shi hanggang mamatay. Gayunpaman, sa ilalim ng pagpapasigla ni Su Mochen at ang lakas ng kanyang paparating na pag-alis mula sa Jingzhou, sa wakas ay mahaharap na ni Merong Shi ang kanyang puso. Kaya't napangisi si Merong Shi sa kanyang puso, ngunit mayroon pa ring napaka-relax na hitsura sa kanyang mukha, at nakangiting sinabi, tama si Prinsesa Mochen, dahil dumating ka sa isang bagong lugar, dapat mong gawin ang ginagawa ng mga Romano. Well, tumango lang si Su Mochen, ngumiti si Merong Shi ng may pagmamalaki, at pagkatapos ay binago ang paksa, ngunit mula nang dumating ako sa Angwo, sinunod ko na ang lokal na kaugalian. Gawin ang ginagawa ng mga Romano sa bansa. Ngumisi si Su Mochen, mukhang hindi pamilyar ang reyna sa mga kaugalian ng ating Angwo. Alam na alam ko ito. Gaya nga ng kasabihan, bawal maghalikan ang mga lalaki at babae, ngunit walang sinuman sa ating mga babaeng Angwo ang basta-basta humahawak sa braso ng lalaki. Nahawakan pa nga natin, niyakap, at hinalikan, ano pa nga ba ang magagawa natin para tanggapin o hindi halikan? Naisip niya yun sa kanyang puso, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Su Mochen at sinabing, kung ganoon, ano ang nangyayari kay Prinsesa Mochen? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notifications bell.